po mga kapatid, kumusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid, at diretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Talakayin po natin ang dalawang issue po na nauugnay ngayon sa Pilipinas. Ang paglobo po ng utang ng Pilipinas na umabot na po sa 16.09 trillion pesos, ang kabuuang utang po ng Pilipinas mga kapatid. At ang isa pa po, ang inflation po. Tumaas po ang inflation rate ng Pilipinas mga kapatid. Ito po ay lumobo na sa 2.9 as of December. Yan po ang itinaas ang inflation rate sa Pilipinas mga kapatid. Magkaganon pa man mga kapatid, alam naman po natin na ang problema po ay patuloy na bumubulusok po mga kapatid, na hindi po nasusolusyonan ng gobyernong Marcos mga kapatid. Kung pinagtutuunan lang po sana ng gobyernong ito ang mga kinasasangkutan po, lalong-lalo na po ang pagmahal ng mga bilihin at pagtaas po ng bilihin sa Pilipinas, at ang paglobo po ng utang ng Pilipinas ay nagagamit po sana sa tama, ay hindi po kukwestiyonin at hindi rin po magtatanong ang maraming Pilipino kung saan ba po napupunta ang mga inuutang po ng Pilipinas mga kapatid. Magkaganon pa man mga kapatid, ang ating pong utang, ang inuutang po ng Pilipinas ay babayaran mo. Ikaw, kasama ka sa mga Pilipino na magbabayad po ng utang. At ang inflation na itinataas po ng Pilipinas na hindi po nasasangkutan, na hindi po natutugunan ng Marcos administration, ay patuloy pong tumataas ng tumataas mga kapatid. Ikaw po na Pilipino, apektado ka po ba sa taas ng mga bilihin sa Pilipinas mga kapatid? Okay, basahin po natin na ang dito po galing sa The Filipino Times, courtesy to The Filipino Times. Basahin po natin, inflation in the Philippines increased 2.9 in the December up to 2.5 in November, driven by higher power rates of housing cost, according to the Philippine Statistics Authority or PSA. The rise brought the 2024 average inflation rate to 3.2% within the government target that ranged to 2.4%. The December inflation rate was also in the line with the Bangko Sentral forecast of 2.3% mga kapatid. Ano po ang nangyayari dito mga kapatid, no? Yung patuloy po na pagbulusok at pagtaas po ng inflation na nararanasan po ng Pilipinas na hindi po natutugunan ng Marcos administration. Ibig sabihin po, patuloy pa pong tumataas. Sana po, ito po ang una-una nila. Ang isang piraso po, halimbawa po mga kapatid, ang isang piraso po ng kamatis, ngayon, isang piraso po 20 pesos. Isipin mo yung isang pirasong kamatis na nagkakahalaga ng 20 pesos. Tayo po ay nasa tropical country. Tayo po ang bansa kinikilala sa isa sa pinakamagandang agrikultura, Pilipinas po. Tapos tayo po ang nangunguna sa pinakamataas na bilihin, ultimo kamatis. Pinagdudusahan ng bawat Pilipino na mabili. At pumapalo pa nga po ng 20 pesos. Ano po ang ginagawa ng Marcos administration dito? Ang presyo po ng sili, na libo na po ang presyo ngayon. Ang pagmahal po ng bilihin, ito po ay ipinangako ng Marcos administration na presyo ng murang bilihin para sa lahat ng Pilipino. 3 taon na po simula nang nangako si Bongbong Marcos, wala pa pong nasusolusyonan. Sa presyo na lang po ng bigas na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin po ang pagtaas, na pinagtatakpan at tinatapalan ng kadiwa para makapagpababa ng presyo. Pero ang tunay na dahilan ay hindi po napagtatakpan. Tumataas pa po ang presyo ng bigas, ang presyo ng sili, ang presyo ng kamatis. Hindi lang po yan mga kapatid. Ang araw-araw mong ginagamit, ang bigas, hindi lang po yan. Ang dami pa po, gasolina. At ano po ang sinasabi nila? Ang upa ng bahay, tubig, kuryente, ay patuloy na bumubulusok pataas. Ang tanong po natin dito, nasaan po ang gobyernong Marcos? Sasabihin na naman ng mga kalaban dyan, bakit hinahanap ang Marcos government?
Mga kapatid, ang Marcos administration or si BBM lang po ang tanging makapagpapababa nito kung sila po ay mananawagan at makipagtutulungan po. Sa mga farmers, katulad po nito, ang presyo po ng mga sili, ang presyo ng mga kamatis, na hindi po dapat nangyayari to. Na ultimo kamatis ay pinagdudusahan na po ng taong bayan mabili, na ang isang piraso ay 20 pesos. Mga kapatid, kayo po mismo na bumibili at kumakain, nararamdaman nyo rin po ang mahal ng presyo. Ikumpara nyo po yan. Kung ang dati po, kung nung mga nakaraang taon, ang 1,000 mo, ano po ang nabibili? Sa ngayon po, ano na po ang nabili ng 1,000 mo? Makalipas po ang 3 taon ng lumipas. Ikaw ba ay masaya sa nagiging tugon ng gobyernong Marcos dito? Ang pinangakong murang bigas para sa lahat, para sa maraming Pilipino. Masaya ka ba sa nagiging aksyon ng gobyerno? Nararamdaman mo ba ang kilos ng gobyerno? Nararamdaman mo ba ang pagmamahal ng presyo? Tanungin mo, ano po ang aksyon ng gobyerno dito? Sa patuloy na pagbulusok ng mga mahal na bilihin sa Pilipinas. Hindi na po tayo magtataka mga kapatid na ubos na po ng Marcos administration. Ang pagbanat po sa mga kalaban nila sa politika na uubos na po at konti na lang po ang nalalabing panahon nila para maaksyonan po. Bumawi po kayo, President Bongbong Marcos, dahil ito po ipinangako mo sa maraming Pilipino. Na ngayon po ay pinagdudusahan ng maraming Pilipino. Ang bawat pamilya po natin na nakakaramdam ng taas ng bilihin at hirap ng sitwasyon at kalagayan ng bansa ay nararamdaman ng maraming Pilipino. Ikaw, ramdam mo ang bigat na pinagdadaanan sa pagbili ng pagkain. Mga kapatid, nakakalungkot po dahil ang Marcos administration ay inuuna po nila ang pakikipagbangayan sa mga kalaban nila sa politika. Imbis po na pagtuunan ang kalam ng sikmura ng taong bayan na pangangailangang tugunan at karapatan ng tugunan ng gobyerno na ibigay ang murang pagkain para sa maraming Pilipino. Karapatan po ng gobyerno na matugunan ito. Nakakalungkot po mga kapatid dahil nararanasan ng maraming Pilipino ang presidenteng itinayo nila dyan, ang umaasa sila na makapagbibigay ng maayos at ginhawang buhay. Ano na po ang nangyari? Mr. President Bongbong Marcos, umaksyon po kayo. Maawa po kayo sa milyong Pilipino nakakaramdam po ng hirap at sakit ng sikmura sa bigat po ng presyo at bilihin na pinagdadaanan sa Pilipinas, mga kapatid. Ikaw kapatid, kung nararamdaman mo ito, magkomento ka sa ating YouTube channel at babasahin natin yan. Okay, dako tayo dito mga kapatid ha. Tapos na po tayo sa inflation. Dito na po tayo mga kapatid. Ang utang po ng Pilipinas ngayon mga kapatid ay umabot na po sa 16.09 trillion. Kabuuang utang po yan ng Pilipinas as of November mga kapatid. Basahin po natin ang inilabas ng The Filipino Times. Umabot na po sa 16.09 trillion ang halaga ng kabuuang utang ng Pilipinas noong November 2024. Mas mataas ng 70.7 billion o 0.4% kumpara noong October ayon sa Bureau of Treasury mga kapatid. So, tumaas na po ng 16.09 mga kapatid. Ibangga po natin yan. Kung magkano po ang naiwan ni Pangulong Rodrigo Duterte nung panahon po na siya ay bumaba sa kanyang pagiging presidente. Nag-iwan po si Tatay Digong ng 12.79 trillion. Ito po ba kay Tatay Digong lang? Hindi po. Ito po ay utang pa po ng mga nagdaang presidente na binayaran din po ni Tatay Digong. Nagbayad din si Tatay Digong. Yung 16.09 trillion, minana ni BBM. Pero simula nung umupo si BBM, ang idinagdag na po niya ay 3 trilyon. Yon po ang nadagdag. Ang 16.9 trillion na lumobo na po ngayon pag-upo ni
President Bongbong Marcos. Lumobo po ito ng 3 trilyon mga kapatid. Ang tanong po natin dito, bukod po sa mga perang nakuha nyo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang pagbibenta po ng NAIA at ginawang privatized, bilyon po ang nabayad dito ng San Miguel. Hindi lang po yan. Ang kinuha nyo po sa PhilHealth, ang pera ng PhilHealth na kinuha nyo po. Ang pera po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na pinakialaman nyo. At ang pera po ng PDIC. At ang pagbibenta nyo po ng ginto na kayo po ang nanguna sa pinakamataas na pagbibenta ng ginto sa buong Pilipinas. Kayo po ang may pinakamaraming naibentang ginto. At nakapag-utang pa po tayo ngayon ng umaabot na 16.09. Hindi po natin sinasabing kay BBM lang ito minana po ito. Sa pagmana po ni BBM, nakita po natin 16.9, 3 trilyon na po ang nadagdag. Ang tanong po dito, meron po ba na ipatayo na mga tulay at magagarang building at infrastruktura ang gobyernong Marcos? Wala po sanang masama kung ang bilyon at trilyong inuutang ng Pilipinas ngayon ay napapakinabangan po ng maraming Pilipino. Hindi po Napupunta lang po ito sa mga bulsa po ng mga politiko. Tulad ngayon, mag-e-eleksyon na. Nakakalungkot mga kapatid, Kung pababayaan natin ng pababayaan ang ganitong sitwasyon at kalagayan ng bansa, kung ang bawat Pilipino ay hindi makikialam at hindi magsasalita sa tunay na estado at nararamdaman at nangingialam ang maraming Pilipino sa tunay at sitwasyon na nangyayari sa Pilipinas, wala pong mangyayari sa atin mga kapatid. Patuloy pong bubulusok ang ekonomiya ng Pilipinas sa paglapastangan po ng pondo ng ating bansa. Ang taunang budget na ipinapasa ng magkabilang house, ang Senado at ang Kongreso, at ang paglagda po ni President Bongbong Marcos dito na pakikinabangan ng maraming Pilipino, ay nakikita po natin na mukhang mauuwi na naman sa wala ang mga pondong paghihirapan at inutang po ng Marcos administration na ngayon po ay pumalo na sa 16.09 trillion. Ano po kaya ang kahantungan ng panibagong pagpasok ng taon para kay Bongbong Marcos? Sana ang hiling po sana natin ay makabawi man lang po sana siya sa hinaing at damdamin ng maraming Pilipino. Sana nararamdaman nila ang bigat at pasakit na nararamdaman. Sana itong utang na to, itong inutang na panibagong pondo, ito pong inutang natin sa ibang bansa ay mapakinabangan po ng maraming Pilipino, hindi ng mga politiko. Bumangon po at ibangon nyo ang Pilipinas. Huwag nyo pong pag-itirisan at hamakin ang pera ng taong bayan. Pera po ng maraming Pilipino yan. Inuutang pa natin tapos ibubulsa lang ng maraming politikong hindi nagmamahal at hindi tumutugon sa kahirapan at sitwasyon na nararamdaman ng Pilipinas at ng maraming Pilipino. Nakaka-disappoint po ito mga kapatid. Okay lang po na mangutang po sana tayo pero kung nararamdaman po sana natin ang tugon at aksyon ng gobyerno. Kung nakikita po sana natin ang mga tulay na naipagawa at ang mga building na ipagawa na mapapakinabangan ng milyong Pilipino at makapagpapaganda sa buhay ng maraming Pilipino, ay hindi po ko questionin ito. Pero ang bigat po nito 3 trilyon. Kung 1 trilyon po ng 1 trilyon ang naidadagdag kada taon, aabot po si BBM ng, kung ngayon po ay 16, 3 taon pa po, bababa po si BBM ng 19 trillion po ang uutangin ng Pilipinas kung siya po ay makakatapos ng kanyang termino. Na pahihirapan, ultimo pitus pa lang, nagbabayad na ng utang ng Pilipinas. Mga kapatid, kayo po, ano po ang inyong masasabi sa tunay at sitwasyon na nangyayari sa Pilipinas ngayon mga kapatid? I-komento mo po dyan
sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.